Lumabas ang napakalakas na mana mula sa katawan ni Hercules habang pinapanood nito ang pagbangon ni Gigantes. Naisip ni Yuan na ang orihinal nga raw na mangyayari doon ay mamamatay si Gigantes mula sa mga kamay ni Hercules. Doon rin daw magsisimula ang pangalawang Gigantomachie, na siyang magiging dahilan ng pagkawala ng napakaraming buhay, kabilang na ang mga malalakas na ranker na dapat ay makakatulong nila sa paglaban sa mga outer gods. Naisip ng ating bida na kahit anong araw ang mangyari ay kailangan niyang pigilan na maglaban ang dalawang ito. Tinanong ni Yuan ang nangangatal sa galit na si Hercules kung ganoon ba raw ito kasaya para maisakatuparan ang kanyang paghihiganti. Nagalit naman si Hercules sa itinanong sa kanya ni Yuan, sino ba raw ito para questionin ang ginagawa niyang paghihiganti sa mga giants. Humiyaw si Hercules at tinanong si Yuan kung sino ba raw talaga ito at kung bakit ba raw talaga ito nagpunta doon. Sinabi ng nagising na si Gigantes na nagtatakang araw siya kung sino ba ang gumambala sa kanya, pero sa nakikita niyang araw ay kilalang kilala niya ito. Nagpuntang araw pala doon ang binansagan na giant slayer na si Hercules, hindi na araw niya kailangan pang magtanong dahil alam na niya ang ipinunta nito. Tumaas ang boses ni Gigantes at sinabi na si Hercules nga raw ang mortal na kalaban ng lahi ng mga higante. Ang lahat nga raw ng dugo ng napakaraming giants na pinatay nito ay nagkalat sa iba't ibang lugar. Nagbanta si Gigantes na gagawin niya nga raw ang lahat para maputulan niya ng ulo si Hercules, at nang maitapon niya ito sa harapan ni Zeus. Pagbabayarin niya nga raw ang lahat ng mga tao dahil sa ginawang pagsira ni Hercules sa ipinangakong kasunduan ng bawat panig. Mag-uumpisa na sanang maglaban sina Gigantes at Hercules pero napahinto ang mga ito noong bigla na lang naglabas si Yuan ng skill na Holy Fire. Sinabihan ng ating bida ang dalawang ito na tumigil daw muna ang mga ito at makinig sa kanya. Unti-unti nang inalis ni Yuan ang pinakawalan niyang Holy Fire noong makuha na niya ang atensyon ni na Gigantes at Hercules. Sinabi ni Yuan na mukhang ang paglalaban nga raw gamit ang buong puwersa ay naa-apply sa lahat ng lahi. May biglang inilabas si Yuan mula sa isa niyang kamay, tinanong niya sina Gigantes at Hercules kung alam ba raw talaga ng mga ito kung bakit sila naglalaban. Nagtataka si Gigantes kung sino ba ang taong namamakialam sa kanila, pero sinagot pa rin niya ito at sinabi na si Hercules ay ang giant slayer na mortal nilang kalaban. Napakarami ng araw nitong pinatay na mga higante at mas lalo pa itong madaragdagan kapag wala siyang ginawa. Pagkasagot ni Gigantes ay ito naman ang nagtanong kung sapat na ba raw ang kanyang rason. Matapos marinig ang paliwanag ni Gigantes ay si Hercules naman ang sunod na tinanong ni Yuan. Habang lumalapit si Yuan ay sumagot si Hercules na kaya niya raw ito ginagawa dahil gusto niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ina mula sa mga kamay ng mga giants. Nagtaka si Hercules noong may biglang iniabot na bagay sa kanya si Yuan. Napatanong siya sa ating bida kung bakit nga raw nasa kanya ang kwintas na ito. Sumagot naman si Yuan at sinabi na kinuha niya raw ito mula kay Ares. Naguguluhan si Hercules kung paano nga raw ito napunta sa ibang tao. Sumagot naman si Yuan at sinabihan si Hercules na ito na nga raw ang tumingin sa buong nangyari. Nagulat si Hercules noong makatanggap siya ng notification na nakumpirma na raw ang kanyang pagkakakilanlan. Ang user nga raw na nakumpirma ay si Hercules, ang anak ni Altmin. Nag-activate ang espesyal na kapangyarihan ng kwintas at naglabas ito ng mga pangyayari mula sa nakaraan. Ipinakita sa alaala ng kwintas na humihingi ng tawad si Altmin sa kanyang anak na si Hercules. Pasensya na nga raw kung iniluwal niya ito sa isang magulong mundo kung saan halos lahat ng nakapaligid sa kanila ay gusto itong gamitin. Pero kahit nga raw ganoon ay may gusto pa rin siyang ipakiusap sa anak niyang si Hercules. Sana nga raw ay maging isa itong mabuting tao na hindi nang aabuso ng sarili nitong kapangyarihan. Kahit kaluluwal pa lang noon ang sanggol na si Hercules pero sa hindi maipaliwanag na dahilan ay naiintindihan na agad nito ang pakiusap na hiniling sa kanya ng kanyang ina. Matapos noon ay nag-iba na ang alaala na ipinapakita ng kwintas. Hawak ng batang si Hercules ang isang ahas na sadyang ipinadala ni Hera. Halos mahimatay na noon si Altmin noong maabutan niya ang kanyang anak na may pinapatay na ahas gamit lamang ang dalawa nitong mga kamay. Simula bata ay lagi nang inaaway ng ibang mga bata si Hercules, pero dahil nga sa taglay nitong lakas ay laging ito ang nananalo sa bandang huli. Sa tuwing nangyayari ito ay agad na humihingi ng pasensya si Altmin sa ibang mga magulang.
At kahit alam niya na hindi naman si Hercules ang nag-uumpisa ng away ay pinapahingi niya na rin ito ng tawad para hindi na ito lumala pa. Lagi ring pinapaalalahanan ni Alpmin ang anak niyang si Hercules na wag daw nitong gagamitin sa ganoong paraan ang mga kamao nito. Nabago ulit ang eksena at ngayon ay mas malaki-laki na ang batang si Hercules. Tuwang-tuwa ito nung sabihin niya sa kanyang ina na nakapasa raw siya sa tutorial at isa na raw siyang ganap na player. Ipinagmalaki rin noon ni Hercules na mas mataas nga raw ang rank na nakuha niya kaysa sa kanyang ama. Masaya si Alpmin noong matanggap niya ang unang mensahe na ipinadala ni Hercules, mabuti nga raw at marunong na rin itong gumamit ng player kit. Naisip ni Hercules na kahit ang kanyang ina lang ang madalas niyang nakakasama ay hindi niya naramdaman na nagkulang siya sa pag-aaruga at lubos na pagmamahal. Nakaramdam ng tuwa si Hercules habang pinapanood ang mga masasayang alaala noong kasama pa niya ang kanyang ina. Pero hindi na niya nagustuhan ang mga sunod na ipinakita ng kwintas. Ipinatawag ni Zeus si Alpmin para kamustahin ito at ang kanyang anak. Sinabi ni Zeus na nabalitaan nga raw niya na isa ng ranker si Hercules. Sumagot naman si Alpmin na napakabata pa nga raw ni Hercules para sumali ito sa isang digmaan. Sinabi ni Zeus na hindi pa nga raw maaaring isa lang si Hercules sa digmaan, pero unti-unti na rin naman daw itong umaakyat ng ranking kaya hindi na rin magtatagal at magagamit na niya ito. Tinanong ni Alpmin si Zeus kung talaga bang gagamitin ito ang kanyang anak bilang isang sandata ng digmaan. Sumagot si Zeus na anak niya nga raw si Hercules bago pa man ito naging anak ni Alpmin. Hindi tinanggap ni Alpmin ang sinabi ni Zeus. Iginiit ni Alpmin na hindi na nga raw mahalaga kung gaano karaming dugo ni Zeus ang nananalaytay kay Hercules, ang mahalaga lang daw sa kanya ay anak niya ito. Lumapit si Zeus at sinabihan si Alpmin na kaawa-awa naman daw ito. Kahit nga raw noong una ay ayaw ni Alpmin na magluwal ng sanggol, pero nababasa niya nga raw agad ang mukha nito kung paano nito tingnan si Hercules. Ngumiti si Zeus at sinabi na napamahal na nga raw si Alpmin sa kanilang anak. Dati nga raw ay ayaw nitong magkaanak sa kanya pero ngayon ay napamahal na ito ng sobra sa anak nilang si Hercules. Sinabihan ni Alpmin ang nakangiting si Zeus nang nasisiraan na raw ito ng ulo, tinanong niya rin kung talaga bang sandata lamang ang turing nito kay Hercules at hindi bilang anak. Sumagot naman si Zeus nang tama nga raw si Alpmin, si Hercules na nga raw ang pinakamalakas niyang sandata na hindi matutumbasan ng iba. Nagalit si Alpmin at tinanong si Zeus kung paano nga raw ito nakakapagsalita ng mga ganoong bagay sa sarili nitong anak. Sinabihan ni Zeus si Alpmin na napakarami raw niyang anak, mapalalaki man ito o mapababae. Napakarami nga rin daw kababaihan ang nagkakandara pa at nakahandang magluwal ng kanyang mga anak, kayang-kaya niya nga raw gumawa ng pangalawa o pangatlong Hercules. Wala nang ibang nagawa ang nanunood na si Hercules kundi ang matawa. Hindi niya akalain na simula umpisa ay pinlano na ng ibang tao ang kanyang magiging buhay. Kaya raw pala lagi siyang pinapaalalahanan ng kanyang ina na huwag niyang aabusuhin ang kanyang kapangyarihan. Noong iniisip ni Hercules kung paano ba talaga namatay ang kanyang ina ay eksakto namang nag-iba ang alaala na ipinapakita ng kwintas. Dumating ang grupo ng mga ranker sa loob ng isang guild at pinagpapatay ang lahat ng miyembro na pumigil sa kanila. Sinabi ng pumapasok na lalaki na nakakapanghinayang nga raw ang kalagayan ngayon ni Alpmin, isa pa naman daw itong guildmaster at isang ranker pero humantong lang din ito sa ganoong sitwasyon. Agad na nakilala ni Alpmin na si Ares ang lalaki na namumuno sa mga ranker na lumusob sa kanila. Sinabi ni Alpmin na napapaisip nga raw siya kung paano kukunin ni Zeus ang kanyang anak, pero pinili nga raw nito ang paraan na eksakto sa pagkatao nito. Mabuti na nga lang daw at hindi minana ng kanyang anak ang kaduwagan at nakakahiyang ugali ni Zeus. Sinabi rin ni Alpmin na sa nangyaring ito nga raw ay mukhang malapit nang mag-umpisa ang digmaan. Sinabihan niya rin si Ares nang nakakaawa raw ito, tinanong niya kung pang ilang Hercules ba raw ito na ba raw ang pangalawa o pangatlong Hercules na tinutukoy ni Zeus, alin ba raw ito sa mga patapon na espada na ginagamit nito. Sumagot naman si Ares nang hindi na raw mahalaga kung sino siya. Alam niya raw ang kanyang sitwasyon, sapat na raw sa kanya ang mabuhay bilang isang matapat na espada ng kanyang ama. Ngumiti si Ares at itinutok ang kanyang espada sa nakaluhod na si Alpmin. Sinabi ni Ares na ikakalat nga raw nila na namatay si Alpmin sa mga kamay ng mga higante. Inumpisahan na ng mga tauhan ni Ares na saksakin si Alpmin noong magbigay na ng hudyat ang kanilang pinuno.
Sinabi ni Ares sa nagdurusang si Alcmin na huwag nga raw itong mag-alala dahil gagamitin nila ng maayos ang anak nitong si Hercules. Kahit alaala lang ang napapanood ng totoong Hercules ay hindi nito napigilan ang kanyang sarili na magalit. Nagmamakaawa siya na sana ay matigil na ang ginagawang pagpatay sa kanyang ina. Sa galit ni Hercules ay pumadyak ito ng malakas para mawala ang pulang mana na kung saan ipinapakita ang mga alaala. Pero imbis na maglaho ay nabuo ulit ito, sa pagkakataong ito ay nag-iba na ulit ang eksena na ipinapakita ng kwintas. Noong mga panahong kaluluwal pa lang ni Hercules ay nagkausap si Alcmin at ang kapatid nitong si Alena. Sinabi ni Alcmin sa kanyang kapatid na nakakasigurado raw siya na darating ang araw na mamamatay siya. Pinaliwanag ni Alcmin kung bakit ganoon ang naiisip niya. Sinabi niya na bakit nga raw iiwan sa kanya ni Zeus ang kanilang anak kung plano talaga niya itong gamitin bilang isang sandata. Malamang nga raw ay sinadya ito ni Zeus dahil papatayin din siya nito para gamitin ang paghihiganti ni Hercules. Pinayuhan ni Alena ang kapatid niyang si Alcmin na pakinggan daw siya nito. Ngayon pa nga lang daw ay lumayo na agad ito kay Hercules at ihahanap na niya nga lang daw ito ng ibang mag-aalaga. Sumagot naman si Alcmin nang hindi niya raw ito magagawa, kahit nga raw nakatadhana si Hercules na maging isang sandata, at kahit ano pa nga raw ang isipin ng buong mundo ay hindi niya nga raw ito maaaring pabayaan. Paano niya nga raw magagawang bitawan ang mga maliliit na kamay ng anak niyang si Hercules para lang iligtas ang sarili niyang buhay? Alam ni Alena na kapag nakapagdesisyon na ang kanyang kapatid ay hindi na niya ito mababali. Napatanong na lang si Alena kung kaya ba raw ito ginagawa ni Alcmin ay nang dahil sa responsibilidad nito sa pagiging isang ina. Pagkaalis ni Alena ay binuhat ni Alcmin ang nagliligalig na si Hercules. Habang karga-karga niya ito ay iniisip niya ang tanong ng kanyang kapatid. Napaiyak si Alcmin at naisip na hindi niya raw ito ginagawa nang dahil sa kanyang responsibilidad. Gusto niya nga raw alagaan si Hercules dahil mahal na mahal niya ang batang ito. Sa mga huling sandali bago namatay si Alcmin ay inaalala pa rin ito ang kanyang anak na si Hercules. Simula nga raw nang isinilang niya ito ay walang oras na hindi niya ito minahal. Bawat segundo nga raw na nakakasama niya ito ay nabibigyan siya nito ng labis na kasiyahan. Masayang-masaya rin daw siya habang nakikita niya kung paano ito lumaki sa bawat pagdaan ng mga taon. Sa dami ng tama na tinamo ni Alcmin ay naubusan na ito ng napakaraming dugo. At bago ito nawala ng buhay ay nagpasalamat pa ito kay Hercules, nagpapasalamat nga raw siya na iniluwal niya ito bilang kanyang anak. Naghiwa-hiwalay ang pulang mana at doon na nagtapos ang mga alaala ni Alcmin. Ang item na ibinigay ni Yuan kay Hercules ay tinatawag na Necklace of Blood Drops, na buo ang kwintas na ito mula sa mga patak ng dugo. Nakapaloob sa kwintas na ito ang malalim na pagmamahal ng isang tao. Ang mga epekto ng item na ito ay nagagawa nitong protektahan ang katawan ng nagmamay-ari at maaari nitong magamit para magtabi ng 3 skills. Gamit ang kanyang kapangyarihan ay nagawa ring mapanood ni Gigantes ang mga alaala na ipinakita sa Necklace of Blood Drops. Sinabi nito na hindi niya raw akalain na may ganoon palang istorya. Nakita ni Yuan na nanginginig ang buong katawan ni Hercules, mukhang napakarami nga raw nang iniisip nito ngayon. Nagtanong si Gigantes kay Yuan kung nagpunta ba raw ito doon kahit na napakamapanganib para lang ayusin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Hercules at nilang mga giants. Sumagot naman si Yuan ng oo, naisip ng ating bida na nagawa nga raw ni Gigantes na makita ang mga nilalaman na alaala ng Necklace of Blood Drops, pero mas masusurpresa nga raw siya kapag hindi nalaman ni Gigantes kung paano intindihin ang paggana ng dinala niyang necklace. Ibinaba ni Gigantes ang ulo nito para tingnan ng mabuti ang ating bida. Sinabi ni Gigantes na ito na nga raw siguro ang Kim Yuan na ikinwento sa kanya dati ni Urfa. Nagtaka si Yuan kung paano siya nito nakilala, nagtanong siya kay Gigantes na hindi ba raw matagal na itong natutulog. Sumagot naman si Gigantes nang hindi naman daw siya laging natutulog, gumigising rin daw siya paminsan-minsan para alamin ang mga bagong balita. Nagtanong si Yuan na kung ganoon naman daw pala. Bakit nga raw wala itong ginawa para pigilan ang mga ginagawa ni Hercules sa kanyang mga kalahi? Itinaas ni Gigantes ang kanyang kamay para ipakita ang sugat niya sa kanyang katawan. Sinabi niya na nagmula nga raw ang sugat na ito mula sa lightning bolt ng walang hiyang si Zeus. Hindi nga raw siya lumalabas dahil napakatagal nga raw nitong gumaling. Pero kahit nga raw ganoon ay naghahanda na rin sila para sa susunod na digmaan.
Nagulat si Zofan noong malaman niya na naghahanda rin pala ang mga higante para sa susunod na malakihang labanan. Naisip niya na ang pangalawang Gigantomachie nga raw ay napakalaki ng maraming beses kung ikukumpara sa naunang digmaan. Napakarami nga raw ng mga malalaking gildang bumagsak noon, kabilang na ang isa sa mga pinakamalalakas na puwersa at iyon ay ang mga giants. Inakala nga raw ni Yuan na kaya lang lumaki ang digmaan noon ay nang dahil sa kagagawa ni Zeus. Sinabi ni Gigantes na sa nabalitaan niya raw na pagsira ni Yuan sa mga plano ni Poseidon, ibig sabihin daw noon ay kalaban din ito ng Olympus. Nagtanong si Gigantes kung kapanig rin daw ba nila si Yuan, pero hindi ito sinagot ng ating bida. Imbis na magalit ay natawa na lang si Gigantes sa kakaibang ugali ni Yuan. Sinabi ni Gigantes kay Yuan na kapag nga raw nasa posisyon nito na gaya ng sa kanya, ang isang desisyon nga raw na maaari nitong gawin ay kayang bumago sa napakaraming bagay. May sapat na nga rin daw itong lakas para sumira ng isang buong palapag. Sinabi ni Gigantes na ngayon nga raw ay malaki rin ang nagawang impluwensya ni Yuan sa kanyang desisyon. Hindi niya nga raw akalain na ganoon lang kadali mamamatay ang kanyang puot, sino nga raw ang mag-aakala na ang isang maliit na player na tulad nito ay makakagawa ng panibagong kasaysayan. Natuwa si Yuan sa papuri na kanyang narinig, sinabi niya kay Gigantes na talagang napakagaling nga raw niya. Natawa ulit si Gigantes at sinabi na hindi nga raw yata alam ni Yuan ang salitang pagpapakumbaba, kung alam nga raw nito ay bibigyan niya sana ito ng mataas na posisyon sa kanilang lahi. Nagtakip ng tenga si Yuan at sinabihan si Gigantes nang wag daw itong tumawa ng malakas dahil yumayanig nga raw ang lupa. Sinabi niya rin na wag nga raw siya nitong akitin ng kahit na anong posisyon dahil napakapopular na raw niya sa labas. Matapos ang kanilang kaunting biruan ay natuon na ulit ang atensyon ni Gigantes sa kanina pang tahimik na si Hercules. Sinabi ni Gigantes na ano na nga raw kaya ang desisyon nito.